will you spend your life, your very important minutes of your life, blasting God or accepting Him? Amen? Amen. Now let's go to the second person in that, sasabihin natin, Golgotha. Okay? In the drama of Golgotha. Tawagin natin itong lalaking ito, the repentant sinner. Kanina tinawag natin siya, the impenitent sinner. Now, tawagin naman natin siya, the repentant. Wow, obviously kung bakit ko tinawag siyang repentant sinner. Obvious naman po sapagkat siya po ay talagang nagsisi. Amen? Now, all of a sudden, pagkatapos ng nag-blaspheme itong lalaking ito, yung unang lalaki, sumabat itong pangalawang lalaki na nandun sa bandang kanan ng ating Panginoong Hesus. Now, tingnan natin ang kanyang mga salita. Sabi po ron, sa verse 40 hanggang 42, ito po. But the other, answering, rebuked him, saying, Do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. Then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. Now, tingnan po natin ang isang ito. Itong lalaking ito, obviously sa kanyang mga salita, obviously that he was a man full of conviction. He was full of conviction. Why? Because he was admitting his sin. Kita mo yung sabi niya gano'n, ano ka ba? Tayo, itong taong ito walang kasalanan. Tayo, dapat lang tayong nakapako ngayon sa krus. Karapat-dapat lang tayong mamatay. Sapagkat ano? Sapagkat tayo ay makasalanan. We are just receiving our due reward. Okay? Dapat lang ito. We are under condemnation. Dapat lang. So makikita natin sa kanyang mga salita, what? That this person is full of conviction. Obviously, this man is also an honest sinner. Inamin niya sa harapan ng mga tao, sa harapan ni Jesus, sa harapan ng kanyang gusto ko maunawaan po ninyo mga kapatid ko, itong pangalawang lalaki na ito, at saka yung unang kriminal, itong pangalawang kriminal na to, ay they are partners in crime. Alright? PIC sila. They are partners in crime. Okay? Masasabi natin, barkada sila. Masasabi natin, talagang dakilang barkada sila dahil hanggang sa iba't ibang klaseng kalokohan, hanggang sa pagnanakaw, hanggang sa masamang bagay, magkasama sila. Are you here? But listen, we can find that this man, the second man, is now having what? An opposite. For the first time. Okay? Hindi siya na umayon sa tingnan po ninyo, kahit kalokohan na nga kahit pagnanakaw na, hindi siya humihindi dito sa kanyang barkada, tama? Okay? Kaya nga pareho silang napako sa krus But for the very first time, this man argued with his best friend. Kung gagawin natin itong kolokyan, yung usapan nila, pwede natin sabihin, pare! Tumahimik ka na, pare! Tama po ba? Kasi tingnan po yung word, he rebuked him. Are you here? Siyempre, of course, susulat siya ng Biblia ng ganong salita. Pero ngayon, kolokyan na tayo. Lalo na tayo mga Pilipino. Tama? Okay? Nung araw, iba yung mga gamit ng mga wordings. Pero kung ito ay ilalagay natin sa panahon nating ito, well, we can see the same meaning, pero iba na ang dating. Dahil, tandaan niyo, mga kriminal to. Gagamit ba ng magandang word sa mga kriminal? Siyempre, salitang kanto. Are you here? Okay? Kaya sinasabi natin ito. Okay, maunawaan natin ang sabi niya dito. Okay? Para ito, mahibig ka na! Okay? Gusto kong maunawaan mo. Makonsensya ka naman! Kita mo, sabi niya gano'n? Gusto kong maunawaan mo, dapat lang tayong mamatay. Dahil makasalanan tayo. Hindi sinasabi ko Dapat lang tayo ngayon, nakapako tayo sa krus. Dapat lang tayo mamatay. Karapat dapat lamang to sa mga ginawa nating kasamaan. Yan ibig sabihin dito.
Pero sabi niya ganun, alam po niyo, all of a sudden, makita po natin, yung kanyang argumento, yung kanyang kaisipan, at yung kaisipan ng kanyang kaibigan, nagkaroon ng banggaan. Kaiba. They are in a different position. All of a sudden, the second criminal, ay mapapansin natin, pinagtatanggulan niya ating Panginoong Jesus. He became, masasabi natin, an advocate of our Lord Jesus Christ. He came into Christ's defense. He came defending our Lord Jesus Christ. From this side, mga kapatid ko, he suddenly moved to the other side. Anong sabi niya rito, mga kapatid? Sabi niya, gusto ko maunawaan mo, itong taong to walang kasalanan. Pero tayo may kasalanan. Yung kanyang assessment, okay, na talagang siya po ay makasalanan, pero si Jesus Christ, sabi niya, walang kasalanan. At tingnan po ninyo, mga kapatid ko, ang pangyayari ito. Okay? Itong lalaking ito, alam niyo po ba, moto-moto, nung siya po ay papapako lamang niya sa krus, alam niyo po ba na isa rin siya sa mga nang-aalaska at nang-insulto sa ating Panginoong Yesus? Hindi niyo alam yan, di ba? Dahil napapanood lang natin sa TV, okay? Agad na nandun sila, itong lalaking ito ay nagtatanggol na agad kay Lord Jesus Christ. Tama po ba? Paborito ko nga ito. Pag nanonood ako nung unang panahon eh. Okay, sabi ko, bait nito. Talagang, gusto ko yan. Pinagtatanggol na si Jesus Christ. Talaga namang anong-ano ang puso ko dyan. Listen, alam niyo po ba na itong lalaking ito, nung sila ay parehong itinaas, katataas lang sila doon sa krus, isa siya sa mga nang-Alaska. Sabi po ng Book of Mark, pareho lamang po ito ng storya. Book of Mark, chapter 15, verse 32. Listen. Let this Christ, the King of Israel, sabi nga ng salita ng Diyos, ito yung mga lalaki, mga tao, mga nandoon, mga nang-Alaska, yung mga come down now from the cross. Kung ikaw nga yung Kristo, hayaan natin itong Kristong ito ay bumaba ngayon sa harapan natin, okay? Gumawa siya ng himala, bumaba siya sa langit sa kanyang pinapapakuan, come down from the cross, that we may see and believe. Ayan ang mga tao. Bago sila manampalataya, kinakailangan to see is to believe. Tama po ba? Ganon din yung unang kriminal eh. Bumaba ka, save yourself and then save me. Maniniwala ako. To see is to believe. Tandaan natin, hindi ganyan ang working ng faith. Ang working ng faith, to believe, is to see. Amen. Manampalataya ka muna. Wala kang pinangahawakan, hindi mo muna nakikita, pero naniniwala ka na magagawa ni Kristo. Alam mong may sakit ka ngayon, nararamdaman mo pa rin yung sakit ka ngayon, pero umaasa ka, isang araw matatanggap mo ang kaligtasan, matatanggap mo ang kagalingan. Amen. Kahit na ikaw ay walang trabaho ngayon, maaring kulang yun ay papadala mo sa pamilya mo sa Pilipinas o sa mga mahal mo sa buhay. Pero naniniwala ka, nananampalataya ka, na isang araw ibibigay ng Diyos yung pangangailangan mo para masagot yung pangangailangan nila. That's faith. Amen. To believe first is to see. You can never say na isang tao ay may faith if ang kanyang pananampalataya ay to see is to believe. Hindi pa pwede. Kumilos ka muna, ipakita mo muna na nananampalataya ka. Ang words mo ay parating positive. Bagay na